ito sa mga isa-isa natin na nasa kulungan na ibinenta ng mga dati at namumulo. May resibo po pala. Ito po. Marami. Dito po ang mga resibo. Ito yung mga resolusyon ng pagbebenta nito mga resibo na to. Iilan lang po ito ha. Marami ito kung makikita mo sa likuran ko. Iilan lang yan sa mga ari-ari na magbinenta. Pero maraming nakadeklara sa Commission on Audit na iba pang mga listahan ng ari-arian. Mga hindi sikat, mga deklarasyon lang ay mga lupa, parcel of lands, lots na binenta. Pero napakadami po niya. Lahat ng resolusyon ay nandirito. Resolusyon ng konseho, ng mayor, ng mga nagbenta at nakinabang sa pagmamayari ng Maynila. Mayor, kasi ang unang umupo ito ay si Mayor Isko. Saan mas marami na? Saan itong pamumulo? Nangyari karamihan ng pagbebenta, lalo na lahat ng ito nung panahon ho ng dating Mayor Isko Moreno. Kaya ang panawagan, i-explain, ipaliwanag, saan ba napunta lahat ng binenta? Kasi kung ikaw nakapagbenta, ba't ka pa nangutang? O kaya kung mangutang ka na nga, ba't ka pa magbebenta? Kumbaga, sinagad mo na masyado yung Maynila. Kailangan magpaliwanag, magkano ba yung total na nabenta? Kasi inakusahan niya ni dating Congressman Abado Pagatsing na 65 billion daw yung nabenta. Kailangan ipaliwanag nila saan napunta ito. Sino mga nakinabang? Pangako yan sa mga Manileño. Kung dinivide mo yung 65 billion sa bawat Manileño dapat nakatanggap ng 50,000 per ulo. Natanggap nyo ba yun? Nakinabang ba kayo? Wala. Kaya sana ko ipaliwanag saan napunta, magkano, sino mga bumili, at sana matapos na po ito para ho sa susunod na henerasyon ng mga Manileño. Makapagtayo pa tayo ng mga mas murang pabahay, murang mga livelihood centers, mga palengke, at pinaka-importante, paaralan at mga ospital para sa mga naghihirap na mga maralitan ng lungsod. Ito ho ay iilan sa mga napirmahan para ibenta yung mga ari-arian ng Maynila. Ngayon, nagre-reklamo yung mga vendors. Dati, ang renta nila maliit. Ngayon ho, pag yan nabenta sa pribado, siyempre magtataas yan para kumita, para mabawi yung mga ginastos sila. Ngayon, more than times 10 na ho ang renta dyan sa mga binentang ari-arian. Imagine mo, pati paaralan binenta, public market binenta. Dapat ang nakikinabang dyan Manileño, pero wala na ho. Kaya sabi ko nga, pag nabigyan tayo ng pagkakataon, kailangan maibalik yan, kailangan maimbestigahan yan, at kailangan mapailiwanag yan at mapanagot kung sino man ang mga nakinabang dyan sa pagbebenta ng ari-arian na Maynila. Direkta, si Isko Moreno ba? Sila po. Kung sino man yung mga namumuno ng mga panahon at sino nagbenta, kailangan ho magpaliwanag. Sila po ang dapat magpaliwanag. Ito ho ang issue na pilit nilang iniiwasan. Tanungin nyo sila, hindi nila ito sasagutin. Matagal na silang tinatanong. Ito ang tanong na hindi nila masagot. Kailangan mapanagot. Kasi dito mo malalaman pag iniiwasan mo isang issue, halatang guilty ka Saan napunta? Magkano? Paano dumaan ang proseso? Sinong nakinabang? Pati mga may-ari, kaduda-duda, dubious personalities, yung mga bumili ng mga ari-arihan. Nasaan na itong mga to? Diba? Kailangan itong maimbestigahan, kailangan may mapaliwanag, at kailangan may managot dito. Matindi na ang laban, Isko Moreno sa Maynila. Gaano mahanda ang isang Senator Sosa? Lalaban po kami hanggang dulo. Lalaban ba tayo? Lalaban kami hanggang dulo. Lalo na palakas tayo ng palakas. Parami naniniwala at nalalaman na unti-unti na Manileño lahat ng ginawa silang pang-aabuso, lahat ng ginawang pangungurakot, lahat ng ginawang katiwalian ng mga nakaraang administrasyon, unti-unti nang nalalaman ng mga kababayan nating Manileño. Kaya naniniwala ako, parating na po ang pagbabago dito sa minamahal natin lungsod ng Maynila. Bago naman! Panahon na para ituloy ng mali! Bago naman! Panahon na! Bago naman!